Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence. Ako, heto mga kabibig ha. Post ito ni Sas Rugando Sasot na kung ano ang koneksyon ni Risa Hontiveros at ni Pangulong Bongbong Marcos. Akala natin na oposisyon si Risa Hontiveros. Akala natin na ayaw niya ang BBM administration, pero teka muna mga kabibig, ano itong shinare ni Sas Rugando Sasot? Grabe, ginisap pala ni Risa ang mga kakamping. Parang pinaniwala ni Risa ang mga kakamping na sila ang totoong oposisyon. Pero ginamit lang pala. Eto mga kabibig, I don't know kung ito ba ay saan galing at nakuha ni Sas Rugando Sasot, pero knowing Sas Rugando Sasot, iba kung maghanap ng ebidensya sa Sas Rugando Sasot. Sabi ni Sas, "Dear kakampings, thank me later. Jingay or Jingay Hontiveros, the sister of Risa Hontiveros, is a member of the BBM administration Private Sector Advisory Council Tourism Sector." Whoa! In February 2024, the husband of Jingay, Pablo Gabriel Malvar, has been appointed by Marcos Jr. as private sector representative of the audiovisual media domain of the Philippine Creative Industries Development Council or DTI. Oh! Naniniwala pa rin kayo na si Risa Hontiveros ay oposisyon to Marcos? Wow! Hala, grabe ang pasabog ni Sas Rugando Sasot. So yung kapatid at asawa ng kapatid ni Risa Hontiveros ay nagtatrabaho sa BBM government. Kung ako si Risa Hontiveros, tapos oposisyon ako, babawalan ko talaga yung kapatid ko at asawa ng kapatid ko. Ako talaga maghanap ng trabaho nila na hindi mauugnay ang kanilang pangalan sa BBM administration kasi kasiraan sa aking imahe. Kasi oposisyon ako, so dapat panindigan kong oposisyon ako. Pero anong nangyari, kabibig? Para yatang nag-iba ang hangin. Halakay! Ano ang nangyari? Nako mga kabibig ha, kayo mga kakamping, baka sabihin yung gawa-gawa ko lang yan. Ito yung mga kakamping ko. Tingnan nyo lang mga kakamping ko eh. Hindi naman magsisinungaling si Sas Rugando Sasot. Diba? May mga, ang tawag dito, may mga reliable sources yan si Sas Rugando Sasot para kausapin. Hindi naman gawa-gawa lang ni Sas Rugando Sasot. Kung totoo yan, hindi, walang totoong oposisyon. Parang ginisa lang ang mga supporters ni Risa Hontiveros. At eto pang mga kabibig, ang shinare ni Sas Rugando Sasot. Ano ito kabibig? Ito nakakawindang lang. Itong mga sharing ni Sas Rugando Sasot. Sabi ni Sas, kung talagang concerned si Senator Risa Hontiveros sa pera ng bayan, bakit walang COA audit ang budget niya as senator? Mahina every year ang 60 million na budget sa isang senador. 8 years ng senador si Risa. So at least, naka 418 million na siya. At yan ay walang resibo dahil liquidation by certification lang yan. Hala ka, mga kabibig. Totoo kaya ito, Risa Hontiveros? Magsalita ka. Pero in fairness di ba nasabi ni VP Sara na humingi ng tulong itong si Risa Hontiveros at tinulungan niya para manalo sa Mindanao. Dininay ni Risa Hontiveros. Sabi ni Risa Hontiveros, panoorin niyo ang kanyang pag-deny. She is denying the statement of VP Sara. Manood tayo ha. Nagsisisi ka ba na hiningi mo pa yung tulong before? Ano naramdaman nyo na sumbatan kay ni VP Sara? Sinabi ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. Oh. So, ano yung isinusumbat niya? Hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Actually, ang alaala ko sa pagkita namin noon, kasi tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng Akbayan sa House or ngayon nagtatrabaho sa Senado, SOP magko-courtesy call sa local chief executive. And what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng Akbayan laban sa aerial spraying.
at saka sa GMO. So yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. Hindi ko talaga maisip paano konektado yung lumang kwento niyang yon at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot ng maayos. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan na kwento na niya dati sa tinanong kong budget questions? Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress. Totoo naman sinabi mo yun. Sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan o paglustay ng kaban ng bayan, ibang usapin na yan. Talagang panunumbat. Pagpapakita ito na anong klaseng opisyal ang ating pangalawang Pangulo. Kung paano kami magsalita at kung paano kami kumilos or kung ano yung hindi namin ginawa na dapat namin ginawa, yun yung nakikita yung pagkatao namin. Paano po ninyo ito ididepensa, Risa Hontiveros, itong sinabi ni VP Sara? Baka hindi mo lang talaga narinig during sa session, sa Senate hearing. Ito, Miss Risa Hontiveros, ha? Baka Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Tinulungan pala. Ala, sinungaling si Risa Hontiveros. Sabi niya hindi tumulong si VP Sara. Diba? Tapos yung video, edited pa. Parang crop ang video para pagmukhaing masama si VP Sara. Pero ito ang tunay na video. Tinulungan pala. Nga sinabi ni VP Sara na hindi niya tutulungan, pero nag-message ulit pala si Risa Hontiveros. Nagsabi, uy Sara, kumusta na pa yung hinihing kong tulong sa'yo? Tulungan mo naman ako. Kaya, ni-message ni Sara yung counselor ba yata, yun ng politiko na tulungan yung si Risa. At nanalo si Risa doon. So, sino ang sinungaling? Sino ang gumagawa na istorya? Naku, at ito pang isang ebidensya, kabibig. Kung sasabihin yung walang tinulong si Pangulong Duterte, ay eto, may bidyong nagpapakita ngayon na grabe palang tumulong si Pangulong Duterte kay Risa Hontiveros. At siya pala ang una, si Risa Hontiveros pa, ang unang kumastigo kay Pangulong Duterte, pero grabe yung pag-endorse ni Pangulong Duterte kay Risa Hontiveros. Ito ang resibo, kabibig. Endorso siya ni Vice Mayor Rodrigo Duterte. Ang plastic. Anong tao dito sa kain pa siya. Kahit wala akong bitbit na mabigat na apelido o malaking pera, pero bitbit yung track record. Wala. O, ano masasabi nyo dyan? Sino ang sinungaling?
Sino ang sinungaling mga kabibig? O pahalik-halik pa siya kay Duterte. Halik Judas. Diba? Okay. Tingnan nyo. O diba? O i-play ko ulit ha. Para makita natin ay kung sino ang Judas. O. Tingnan nyo Vice Mayor po si Duterte dyan. Tinulungan. O diba? O yan o. Nakahalik-halik pa siya dyan o. O diba? So sino ngayon ay nako. Hindi ako plastic. Tama si BP Sara, sinabi niya, hindi ako plastic. Ito ang totoong mga plastic. Oy, nagplastic lang ba? Nagpa-epal. At ito pa mga kabibig ha. Kung talagang si Risa Hontiveros ay para sa bayan, kung talagang mahal niya ang taong bayan mga kabibig, ano ang ginawa niya sa panahon ng ng Bagyong Karina? Tumulong ba siya? Ha? Tumulong ba siya? Hindi ko naramdaman ang tulong ni ni Risa Hontiveros. Ito meron ako nabasa kanina mga kabibig ha. Kasi ng ibang tao gusto nilang inaatake na si BP Sara tungkol sa presyo sa milyones daw na libro. Ay eto ang ating sagutin natin ha. Ito ha. Ito kabibig Okay lang tutukan natin ang budget ng OVP. Okay lang magulat sa 10 million pesos na halaga na planong gastusin sa pag-imprenta ng 200 pieces ng children's book. Pero wag mo rin kalimutan, Risa Hontiveros, yung 90 billion pesos PhilHealth Fund na ipinababalik sa National Treasury. Ngayong araw, mangyayari ang ikalawang fund transfer na nagkakahalaga ng 10 billion pesos. May naunang transfer na 20 billion pesos last May 10 at may mga susunod pa. Ang pondo ng PhilHealth ay para sa kalusugan ay hindi dapat gamitin sa kung saan mang proyekto. Sana dito magkaroon din kayo ng oras para magulat at magalit. Perfect. O Risa Hontiveros, ipatawag mo ang PhilHealth. Ipatawag mo ang PhilHealth para pasagutin nila ito. Di ba mga kabibig? Nakakatakot. So ano ang iyong komento dito mga kabibig? Nag-combine power silently nga ba si BBM at Risa Hontiveros? Totoo nga bang oposisyon si Risa Hontiveros? O di kaya drama-drama lang to para makakuha ulit ng boto ang kanyang mga gustong pabutuhan para senador sa 2025. Kawawa naman ang kakaping kung totoo itong BBM at Risa Hontiveros join forces para pabagsakin si VP Sara. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Salamat po sa ating mga OFW. Kumusta at sana maayo kayo sa mga kinabuhi dyan sa mga Bisaya. Kumusta mo diha? Sa mga galit sa akin, bahala kayo dyan kasi hindi ako plastic. Bye everyone. See you next time.